Hanggang ngayon, sa halip na makita at matumbok po at paano masusolusyonan itong problema ng flood control projects, parang may gumulo eh. Ano? Tumitining na, matutukoy na parang biglang gumulo ngayon. Hindi mo na ngayon alam kung sino mananagot sa bagay na ito at sino ba talaga ang mastermind. Palawak ng palawak eh. Hindi parang sinadya eh. Parang kung saan napunta Hindi, eh. pinalawak ng pinalawak para may tamaan ng mga hindi dapat. Speaking of Senador Ping Lacson, meron pa sa binulgar kanina. Doon sa, kasi press ko niya yata sa Senado yun eh, yung binanggit na yan. Mukhang naging tanong lang naman sa kanya yung bahagi ng pag-react doon kay Senador Amy. Pero isa sa binanggit niya, totoo ba ito, Nelson? Kuya Benny? Nakita na raw si Bunuan? Ba? Saan? Nakita na? Palutang-lutang daw eh. Naku po! Baka iba naman yung bangus yata. Bangus Bunuan. Bangus Bunuan. Nako, ito kinumpirma na eh, Nelson. Pero itong binabanggit niya ito, matagal nang sinabi ito ng Senador Marcoleta eh. Alin yan? Diba? Alin yan? Na sinadya raw po ni dating DPW Secretary Manuel Bunuan na magsumite ng maling grid coordinates para po sa libo-libong flood control project sa Malacanang. At dahil dyan, maglalabas naman daw po ang Senate Blue Ribbon Committee ng sabpina kay Bunuan upang dumalo po sa pagdinig sa nalalapit na araw, itong Enero 19. Eh, problema, hindi na nga makita dyan eh. Mula nung mag-abroad, parang hindi nata bumalik Wala na. Wala kang record na raw eh. Kung saan nagpunta? bumalik ito eh. Ayun na nga. Di ba nag-promise siya na babalik dun sa takdang petsa nung Disyembre? Oho. Eh, sabi ng BID o ng Bureau of Immigration, wala namang record na bumalik. Secretary Binoan. Oho. Ang record lang, lumabas. Umalis na bansa. Nako. At ang sinasabi mo nga na nakita na Bunuan, eh sa Pangasinan, yung mga bangus nga. Bunuan. Bangus Bunuan ang nakita. Pero si Secretary, nawawala na po. Nako. Ano ba sabi ni Senator Ping. Lacson? Ito nga, pakinggan natin. Senator Ping, ano masasabi mo? Deliberate, ibig sabihin, no-cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa ilahat ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami, kasi personal naming pinuntahan ng teams namin, yung mismong Ghost Flood Control Project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talaga merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Ayun, oho. At yung punto ngayon, Nelson, di ba, una ko narinig ito, again, kay Senador Marcoleta, na mismong ang Pangulong Bongbong ay iniligaw nung hawak nilang grid coordinates. Kaya yung mga pinupuntahan daw pong project ni Pangulong Bongbong dati na mga ghost flood control, minsan may mali-mali. Pati nga yun doon sa may Tuba Benguet yung rock netting ba yun? Ano ha? Eh yun ho, isa sa halimbawa. Yun nga ang isa sa mga gusto dapat maimbestigahan noon. Ang grid coordinates po, yan po yung pinakalugar, eksaktong lugar na pinagtayuan nung mga flood control projects na yan. May number yan. Yan, may number yan. Degrees, East, north, north, south. Nakaganyan yan, ilang degree. Ginan po sa mapa, eksakto yung ituturo. So sa madaling salita, literal na niligaw ang ating Pangulo. Ano yan Diba? Longitude, latitude. Longitude, latitude. Oh, yes. Yan. So literal na niligaw talaga. Yes. At naligaw naman. Ayun nga, kasi hinawakan, kasi akala nila, kasi sino ba magsasabing peke pala yung coordinates na hawak ko? Kasi exact dapat yan eh. Kaya Diba? isa pa yan na kailangan talagang imbestigahan. Oho. Sino ang gumawa niyan at saan galing yan. Hindi rin naman, alam mo, binigbigyan din natin ng benefit of the doubt si dating Secretary Bonoan. Oho. Baka naman binigay lang din sa kanya ng tao niya. Di ba? Pwede. Oo, pwede. So, wag namang, hindi naman natin pero lumutang ka. Huwag kang magtago. Dahil kapag nagtago ka, ibig sabihin, guilty ka. Yun. Ay, pero dapat bilang isang engineer, kasi ang Pangulong Bongbong hindi naman engineer, dapat alam niya kung tama o mali yung coordinates na nakalagay Yes, doon. bago niya ibigay sa Pangulo. Oo, kasi Pangulo na ng bansa yung binigyan niya ng
coordinates Yes. May katwiran tayo ron. Pero ang sinasabi nga natin dyan is benefit of the doubt. Oho. Bigyan natin ng pagkakataon Nako. na mailusot niya yung sarili niya. Ay well, sa 19 daw, dapat pumunta siya at kung hindi daw po sa pupunta, ay mapapatawan siya ng contempt citation. Contempt of court, contempt siya Ng Senado. Senado. Pag nakuha siya, kulong siya. Yun. Yung. Kaya papadalan pa raw siya ng warrant of arrest. Eh, ang tanong, nasaan sila ngayon? Yan ang sinasabi Hindi kaya natin. magkasama sila ni, ano? Cabral. Ni Cabral. Hindi. Hindi ba yung nasa kabila na yun? Secretary. Tsaka si... Nasa kabila na si Jose Cabral eh. Baka may hinala ko, baka si Saldi ko magkasama silang dalawa ngayon. Hindi kaya. Di ba? Mare, Si Cabral lang alam ko nasa baka kabilang buhay. bubuo ng bagong party list yan. Bubuo ng bagong party list. Anong party list? Yung para sa 2028. Ay, nako. Anyway, yan po ang abangan natin. Kasi hanggang ngayon, sa halip na makita at matumbok po at paano masusolusyonan itong problema ng flood control projects, Kuya Benny, Kuya Nelson, eh parang may gumulo eh. Di ba? Tumitining na eh. Tumitining na, matutukoy na parang biglang gumulo ngayon. Hindi mo na ngayon alam kung sino mananagot sa bagay na ito at sino ba talaga ang mastermind ng Palawak ng palawak eh. hindi parang sinadya, parang kung saan napunta. Hindi, pinalawak ng pinalawak para may tamaan ng mga hindi dapat tamaan na ng tamaan. Pero di ba dapat pataas ng pataas? Oo. Hindi, ito pababa ng pababa. Oo nga, no? Sa halip na mapataas ang investigasyon, mukhang pababa. Oo, nakita mo mga RD ngayon, yung mga pinagsisibak ngayon, RD, yung mga engineer ng DPWH. May second wave pa raw, Diba? ano? Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, mukhang ang second wave niyan, mga district engineer at saka mga assistant district engineer naman daw sa buong bansa. Kaya naghahanap daw sila ngayon pala Kuya Benny at mga kababayan ng mga fresh graduate na engineers. Mag-apply po kayo sa DPWH. Baka marami daw hong bakante sa mga susunod na araw. Pero kailangan nila yung idealistikong mga engineers. Para daw huwag masangkot sa anumang anomalya dyan sa loob po ng DPWH. Ayan. Ay harinawa. Marami na natakot ngayon marami natakot ata sa DPWH Dati maraming gusto mag-apply dyan. Para ngayon nagdadalawang isip na sila. Yung mga bagong graduate na engineer ngayon. Ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, ang totoo niyan, may nag-offer ng 1 billion pesos sa aming magkapatid. Wow. 1 bilyong piso para itigil ang investigasyon sa flood control project. Ba? 1 billion! Ano yan? Offer? Ano tawag doon? Special offer po ito. Special offer? May kasamang sabon. Ang sabi niya, Jen, may nagbanggit sa akin kung pwede raw. Sabi ko, wag na ako kausapin. Wag na tayo mag-usap kung ganyan lang. Tinigil ko na yung usapan. Aba. Ayan, isa daw mutual friend na malapit sa kanilang dalawang magkapatid ang nag-alok, nag-relay. Sino daw ang nire-represent kaya nun? Ayun ang problema. Sino ang nagpapatahimik, di ba? Oo. Kasi hindi naman po pwedeng may offer, pero walang nag-o-offer. Hindi po pwede yun. Oo. Sino? Oo. Dapat sabihin na ni Secretary John Vic. Yun nga. Baka mapasubo na naman tayo at bumalik sa kanila yan. Hindi kaya? Kaya nga. Kasi tahimik ngayon, di ba? Ba't kailangan bitin-bitinin? Dapat wala nang bitin. Tahimik ngayon eh. Oo nga. Di ba? Sino ang mag-o-offer? Di ba naman kakampi din? Hindi, paano ba kakampi? Paano bang paliwanag doon? Ha? Ito. Ano sabi ba niya? In-inform pati daw ang Pangulo It was a private meeting and I informed the President immediately what was going on. And sabi niya rito, and I said, okay, he knows it was bound to happen, but he acknowledged na tama yung ginawa ko dahil tumanggi na ako.
Oh. Maano po ito, mabigat na... Kaya nga, pero gusto natin malaman, sino kaya nagre-represent sa kanya? Ba't sino ba ang nasa likod nitong flood control anomaly na ito? Kaya nga, dapat matukoy mo kung sino. Oo. Kasi kung ito ay nag-o-offer ng 1 billion, edi malamang guilty yun, di ba? Yun na nga.